Abot na lang dito. Sana may tabo. Nagaiskot or malukog niini ang ilang pagkatapon or ang exile. Asa sila na exile? Sumala sa ato ang mga Bible study kaniadto. Ang pagkatapon. Kimi, asa sila na exile? Si Dave daw ito ba? Oo, di ba? Kapag si Dave, may soon, mao niyang babala sa Ginoo sila. Sa Deuteronomy pa lang, wala pa sila katapos sa Kanaan, di na sila daan. Nga kamo magkaroon ng pagtatapon. Kita mga Exod, mga anak na sa Ginoo. We are a chosen generation, the new Israel in spirit, Jerusalem. Diba? Pag mga Exod, adunay lang panganib sa unahan kung kita mutalikod sa Ginoo. Abi ni mo, Brother Dave, ang pagtalikod sa Ginoo, dili nang gingon nga di kong simbarong Domingo. Dili nang di kumatay ng Bible study, dili na mga pagtalikod na sa kasing-kasing. Kung unsa ni mo kamahal ang pulong sa Ginoo. O kung mahal ni mo ang pulong sa Ginoo, magpangita ka sa Ginoo. Amen. Magpakita niyo ka. Dili ni mo pwede maiwasan ng kabalo ka na sa snarvel at may love ka sa lalaki. No? Bisag matulog na lang ka, hanap-hanapin mo pa. Pag binigay ka chata ng good night, mangluhod ka. Diba? Di nga na, diba? Mauni nga na ba ka ng ang Ginoo? Di nga ng Ginoo magpangita sa tuwa. Tungod kay ang meaning sa jealous or he is a jealous God, masikasig, sincero. Tinudanay siyang nakipagkubinante sa tuwa. Busa mo isuon ka na kung mga nato naglalog nga pagsabot. No? Kini karon ang pahilugdog, pasidaan sa Ginoo. Kapag nangyari na sa inyo ang mga bagay na ito, ang mga pagpapala, pag-abot nila mga Igsoon sa Kanaan, pagpapala kanundan. Asa ka makakitaan ng muabot ka sa usa ka lugar na anay balay, na anay market, na anay mga pananong, iigo na lang nila kung kanapuyan. Ni nga nakihatag sa ilan na promise land sa Ginoo sa Kanaan, iigo na lang nila po yan. Dili ingon nga, magdugdog pa sila, magpantay sila, dili nga na. Karon, pagpapala, di ba, kinaabot sila ito, puno sa pagpapala, at ang mga sumpa na aking sinabi sa inyo, at maalala ninyo ito kapag naroon na kayo sa mga bansa kung saan ipinabihan kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Nagpahinumdum ang Ginoo, pag-abot ninyo sa Kanaan, makikita ninyo, maangkon ninyo, matagamtaman ninyo ang pagpapala kasaganaan. Kasaganaan sa financial, kasaganaan sa ilang pagkaon, sa ilang kinabuhi nila o kasaganaan sa pulong sa Diyos. Apa, naging ng Ginoo, mahinumduman na lang ninyo ni. Dili lang ang pagpapala ang ilang ang abot sa Ginoo, kundi pati ang sumpa. Di ba? Pero sa pag-abot sa panahon na diingon rin, mga bansa kung saan ipinabihan kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Nag-ingon po ng Ginoo. Mahilumduman na lang ninyo ng Deuteronomy chapter 30. Pagtuan ako sa laing nason. Dito sa laing nason, mga ulipon mo, dili mo pwede makabuot kung kanusa ka pwede manutbras. Ultimo imong pamahaw ni mo mag-agad ka sa mga opisyalis kung pwede na mo magaon. Di ka na kalisod. Ultimo na lang maligo ka kay nanimahaw na ka, dili ka kabuot. Di ka na kalisod. Busa
usa ka kahimanglo sa Ginoo sa bayang Israel. Ato daw basahan verse 2. Gamay lang yung mga verses sa ato ang basahan karon. At kung sa mga oras na iyon ay magbabalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos at susundin ninyo. Basahan mo nga yung Exodus Sancta ba? At kung sa mga oras na iyon ay magbabalik loob kayo. At kung mabalik mo. Kung tuwa mo sana yung nasod, nauwi ko nito. Kung magbalik loob sila sa Diyos, kung sa klaseng pagbalik loob ni, ikinanglan adunay pagbago sila kasing-kasing. Mag-desire sila sa Diyos. Kinahanglan ilahang buhian ang ilahang mga dala-dala, mga pagsamba magikan sa pagano. Undangon nila to. Do you think sa diha nga sila nasa Babylon, mao ni ang usa ka pagka-exile nga murag dili siya kanang ningala ka ulipon. Pila ka tuig na exile? 70. Wala na ba okay? 70 weeks of Banya. 70 years. Pero sunod sa 70 years, tanawa, kundi ako sa mga oras na iyon ay magbabalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos at susundin ninyo ng buong puso at kaluluwa ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Ngayon, yara sa ngayon. Kabalo ba ka mga igsoon, nga unang pagkatapos sa ilahan is dili ni anak na pagkaulipon. Nag-enjoy sila sa Babylon. Sa diha, naging pauli na sila sa Ginoo dito sa Jerusalem. Mga igsoon, dili tanan ng uli. Wala tanan ng uli, Sister Ninin. Dili na lang sa Babylon, enjoy na kayo ni Diri. Hayay, naanak na din sa inyo na lifestyle. Sa Babylon, mga igsoon, walay pagsamba sa tunay na Diyos. Remember, kakay hindi kayang people. Napupundi mo. Magpilang sila magsoon, ay magamigo. O, nagay ka katubag. Wala pa. Skitsa. Bel. Sasar. Karena ilang mga pangalan nila, ikambiuhan na o Egyptian na mga name, which is Daniel, di ba? Buot pasabot mga igsoon, ang Babylon mga igsoon, ilang ginakambiuhan ang pangalan sa mga Hudiyo, which is gikan sa mga pangalan sa Diyos, di ba? Naimeaning ang ilang pangalan nila, ginakambiuhan na sa Babylon. Dito sa mga pagano nila ng mga pangalan. So, di nga na sila ka-against sa pananampalataya sa bayang Israel. Di nga na sila ka-pagano. Wala sa ilang mga igsoon ng butang na kanang mo-desire, no? Di mo kan desire mga igsoon, no? Kung wala pa siya sa Ginoong isilutan, no, dili siya makarealize din sa tinuod na Diyos. Sa makadagan may gayon, no, ang Babylon mga igsoon, nagahatag kong kabaguhan or dakong impluensya sa mga bayang Israel para magbago sila sa ilang pananampalataya. Mauna sa pagdagat sa panahon 70 years, nalimtan po nila. History na karon. Kinsay una naggamit sa Ginoo para mubalik sa Jerusalem. Ang mga Israelites, sindi. Dawal ba ka dito? Kung saan ng Babylon karon? Google. Present day. Iran? Nagira na lang dito. Mabura na po doon sa mapa. Ito may lakot. Ang Babylon sa una kay muna ang Iraq o Iran? Iraq, di ba? Karon mga igsoon,
ang mga Hudiyo Exxon na gigamit ang Ginoo na iyang mga alagad niya. Kinsa mo na gigamit sa Ginoo para mabalik sila? Ha? Dili kinsa gigamit sa Ginoo. Pagkatapon ay gigamit ang Ginoo. Tama si Kimi. Si Jadossi. Zerubabel. O sige, identify na ito ka ng mga ginaban. Isa-isa. Dili pa. Katulang mga niuban kay Juan Zerubabel. Sa dihangan ang muli mga igsoon, ang katong tama, di ba? Si Zerubabel ang unang na nag-desire. Nga bubalik sila dito. Nagikayot sa bayang Israel. Mangulit ta. Kinsa man ang hari at daratay. Cyrus. Babylon pa ba? Dili na. Dili na. Oh. Ang Persia ka, magsama na silang present day. Iran. Oh. Dahil dyan na kaon lang. Wala na yung mga panatan. Oh. Wala yung nakaklipton. Ang Persia sa kanya to, nalumo ilang kasing-kasing sa mga Hudiyo. In fact, murag ang king, nato'y king sa Persia, nang nalipay siya nagba, naghatag sa iyan ka ng, dili lang basta kalipay, na-proud siya ba, kaya naman, wala siya kabalong, ang iyang pangalan na sulat sa Biblia. Nahula na. Sa panahon pa lang, mga igsoon, sa Old Testament, maunang para sa iyan, nalipay kay siya, ug ang iyang ka ng kasing-kasing sa bayang Israel, mga igsoon, manumo-humo. Mao si Cyrus naghatag siya og kuan kanang decree nga pauli una sa Jerusalem ang mga Hudiyo. Kapila na tanang balik-balikan, di ba? Sa paguli sa mga Hudiyo dito sa Zerubabel, dili tanan na ubat. Unya katong mga nanguli dito, sige pangbuhat. Okay, good. Ang giuna nila na ang tumuhog to yung Zerubabel, i-rebuild na to ang temple, i-rebuild na to ang Jerusalem. Ang ibuhat nila, nagbuhat sila nila mga kaugalingong balay, pagtulo na yung balay nila, nagsige na sila, nagpo na sila ang ilang mga park, nanginabuhi sila, wala sila ipakialam sa bungkag ng ilang templo. Ang ilang usap na kining tawagin, ang ilang bayan Jerusalem, ang mga pader, bungkag. Pagkauman ni Zerubabel, it's a sunod. Ayaw nakakinig eh, kabalo ko nag-study ka. Sige, sana. Si Hagay, naging manunulat, naging part. Next is Cupbearer. Dinig pa. Sesra. Nasulat sa Hagay. Pero nabanggit ang Hagay sa tinundan nila. Pero ang pinaka-main yun, igamit sa Ginoo. Si Zerubabel. Sunod. Si Ezra. Sunod. Si Nehemiah. Ang punto ni Zerubabel o ni Ezra is i-rebuild yun ang maong temple o ang Jerusalem. Apan pag-abot kay Nehemiah, kitsa si Hanani. Say makaingon kay Hanani. Kailan? Siya ang kung na siya ni Nehemiah, sige daw. May yun yung naininganing surprise na mapautan pa kayo. No? Kanina, sa dihan na nabalitaan ni Nehemiah, nangutan na siya, unsay nitabo dito. Sa dihan na nabalitaan ni Nehemiah, walang gihapon. Oh, so niya. Ay, manak mo. Eh, siya hindi daw to. Mga igsoon, sa dihan na nabalitaan ni Nehemiah, nakabati sa kalungkutan. Kabalungan ibuhat ni Nehemiah, nagilak siya sa Ginoo. Ihilakan niya sa Ginoo, Lord, ang among bayan mo, wala gihapon siya na nabarog. Nakatiwangwang ng gihapon. Ang mga nanguna dito sa ipangbuhat. Ang desire ni Nehemiah, dili lang mao ang pagpatukod mo igsoon ko, dili
Ibutan ang mga karapat-dapat ng mga saserdote. Panigunon ang pamahalaan. Tagaan o kanang kaalaman sa pulong sa Diyos ang bayang Israel. Ditudlo na ni Zerubbabel, ditudlo po na ni Ezra ang mga utos sa Old Testament, ang Torah, mga igsoon. Apan mga igsoon, maski palikod kini pagabot ni Nehemiah, nangayon siya og sulat kay hari, kay hari ang kalday. Ay, tayo mo na tayo. Kailangan din siya ka-assessors no? Kabatch niya. Mga igsoon, si Artaxerxes nagpadalag sulat para na si Nehemiah makasunod sa tanang mga kanangdalan, kasi siyempre na may mga checkpoint, na yung mga gobernador, kinahanglan na siya sulat gikan sa hari. Nga kinahanglan tabangan siya, pasudlog siya, o nangayon po siya, o mga kahoy sa kanang mahal na hari, nga tagahan siya kahoy para ma-rebuild ang tanang mga igsoon. So sa pag-rebuild ni mga igsoon, kanya-kanya na sila kanang commitment, namin ito yung ginatawag, anong itawag, Wall of Jericho. Kaya sila man ang nagtukod niya na, sige lang, specific na doon ako. Sa ilang pagkatapon mga igsoon, dito sa Babylon, mauto ako ng exile nila. Nga dili pa ni nga na kalala ilang sitwasyon. Napay mga pabor. Napay chance na mubalik sila sa Diyos. Ang mga lagad sa Ginoo, ginagamit sila magikayat sa mga balik na, i-rebuild na ito ang pagsimba sa Ginoo, i-rebuild na ito ang pagsamba sa Diyos. Pero sa ginabuhat sa mga bayang Israel, imbis na unahan ng bail ng templo, nag-una, nung silang pertira nilang daghang malaya. Kaya at tayo sa panahon ni Nehemiah, gamay na kayong bayang Israel. Naingon ko si Nehemiah nga, nagpasenso si Nehemiah, paningin siya gamaya na dahil nato, uy, lawak kayong yuta sa Israel, pero pipila lang sila. Mamitaw na ka ng mga Amonita, mga uban ng mga tribo nga naan ito, ginakutya sila. Ginamaliit sila, ginapakulawan sila. Nara sila nga, murag ka ng gamay, murag sila kumaway buot pa. Murag ba, kung lusugon mo na wagin mo ilang, gamay na kayo mo. Mga na yung ipaginambog ninyo, marami mo na ba? Wala na kaya. Karon mga igsoon, usa ka mga nahitabo nga nasulat, isulat mga igsoon sa Biblia para maghatag sa tukaran. Mga igsoon, kining babala nga ito ang ginalangtaw karon mga igsoon. Kining warning niyatag sa bayang Israel, mo reflect po isa to ang kanundayan. Mahimo din, tuloy na ta sa Stephen. Asa na kita? Sa to, nagingon nga ang Ginoo magatag sa ilahao. Tama sa verse 7, tuloy-tuloy lang. Tulang sa verse 7. At kung sa mga oras na iyon ay magbabalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos at susundin ninyo ng buong puso at kaluluwa ang lahat ng iniutos ko sa inyo, ngayon, ingon si Moses sa ikaduhang henerasyon ng bayang Israel. Kaaawaan kayo ng Panginoon na inyong Diyos at titipunin mula sa lahat ng bansa kung saan ipinabihag niya kayo at pagkatapos ay muling magiging mabuti ang kalagayan ninyo. Gikan ba sa pagkabihag nila sa Babylonia kutob sa mga Roman na hindi ba mabuti ang kalagayan? Di ba? Nagka-worse. Makay kag bay na lang to sa panahon sa Persian kay naay pabor. Di ba gigamit sa Ginoo si Esther parang favor. Makay kag nagkaroon og sariling pamahalaan ang bayang Israel. Unti-unti silang untang kanang nagabuo. Kapag mga igsoon niya, nagkapanahon ng mga igsoon, nanggawas po ang mga pagtulunan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Daghan ang mga gipangbuhat nila nga gibadlong na sila sa Ginoo dito pa lang sa divided kingdom.
Unsay hinungdan nga nung nalabay sila sa Babylon, i-captive sila, gialipin sila. Tungod sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Pagkaupod sa 70 years, ipabalik sila sa Ginoo. Di ba, kawaan sila, di ba? Pero sa diha na sila sa kamot puwekson, sa ilahang kanang freedom nila, na sila sa sarili nilang bansa. Ang ilang ibuhat nila, nagsambag yapon sila sa Diyos-Diyosan. Namalit yapon sila. Giluwas na sila sa Ginoo, pero walang yapon sila nagpatuo. Karon sa verse 4 lang start. Tuloy na to. Dili kayo na ito dito sa Kinsay maka-search niya sa meaning sa diaspora. Sa ingon rin, kahit itinaboy pa niya kayo sa pinakamalayong bahagi ng mundo, kanina itapon ni sila. Ang meaning nga ni diaspora. Disperse. Didisperse na sila. From their homeland. Kung sa'y kalainan sa exile, Pagawas. ipagawas lang sila, buo sila. Pero pag ingon kag di-disperse, ipakalat sila mga igsoon sa tibuok kalibutan. Titipunin pa rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Mga igsoon, ano yung ginaingon nga ang bayang Israel pinili sa Diyos, pinili na sa Diyos. Apan mga igsoon, kinahanglan maging specific ta kids ang yun ang pinili sa Diyos. Pagabalikan. Kanay ba karon mga Israeli tanganan niya karon? Di pa kayo. Kaya itong Ginong Isong Kristo na puisahan sa ila. At ito na mabrihan niya. Kahit itinaboy pa niya kayo sa pinakamalayong bahagi ng mundo, titipunin pa rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Kabalo ka mga igsoon, kanino na, kapila na rin yung ipagtala ni Sister Shirley. Kinsa o unsang kilusan ang igamit sa ang nanguna para makabalik sila or mag-desire, makabalik. Bago mag 1948, kano sa sila naging state? 1945, 46, 47, 48. No? May 15, 1940. Unsa to naggrupo ang una nga naghatag og kana or kilusan nga nagakuan sila design nga mobalik. Zionism. Asa ang unang offer kinsa tabang sila sa mga Zionist. Unang pangutana sa kinsa ning mga Zionist. Zionist. Mga mayayamang tao, bragana, mga elite. Pero dili na sila yung mga British. Mga Hudiyo na sila, mga negosyante. Nagkayusa sila ba? Umalik ka sa itong lugar. Ngayon, at that time, ang pinakamalakas o ang imperyo na pinakamalakas na that time, ang imperyo ng mga Kiminsan? Tama. Ang British, sila ang pinakamakapangyarihan na that time. Isakop nila pati ang mga Ottoman. Isa na kayo inom sa Ottoman Empire. Di ba? Pati ka na-under sila. Kabalo ka asa ang unang i-offer sa mga British, sa mga Hudiyo. Dili tayo dito sa Israel. Sa lugar sa Uganda. Dito i-offer. Pero dahil wala na hitabo, kaya promise sa Ginoo diri, pabalikon sila sa ilang lugar. Kung kato wala siya na hitabo, nga dito sila mabutang, kung dili, idalanin sila sa Ginoo
dito yun sa ilang lugar. O ang British ang nag-support nini para sila mabuo dito. O ang atong bayan mga igsoon, ang British colony ang nagpahawa dito sa mga nagahari ng mga dili Hudiyo. Okay, pinagi sa Balfour Declaration. No? Okay. So kato mga igsoon, nahimong dalan para nga ang bayan ng Israel makabalik. Pero dili sa pagbalik nila, pagpapala dahil na dili. Kunya na itong diretsyo niya, at pababalikin sa lupain ng inyong mga ninuno at aangkinin ninyo ito. Paunlarin. Naitamo ba na yun? Ito na tayo, 1945, 46, 47. Wala. 1948, wala. Sa paghatag sa ila, yuta nila na mahimo silang state, estado, pagmingon kay estado, na sa ilang o galing balaod bilang bansa. Naman eh, dato'y tao na tutulog ako, di kalimot ko. Pero sa kakuan, di ba yung legislative, judiciary, executive, mo yun na ang tulog kakuan para mabuwang sa state. Body of government, para mahimos ang gobyerno. So, dihatag ni sa US sila, ang USA nagatag sila, nag-declare nga. So, karon ang bayan ng Israel sa naka-state. Pero ang dihatag sila na lugar na meron kayo. Dili nga nakadako na lugar ng Igsoon. Ilang pa nang di-work out na ilang masakop ang like sa Gaza, lugar sa Palestine, sa lugar ang ilang ikuha nila. Sa pa? Golan Heights. Katong sa bandang mga Sinai. West Bank. Kana, mo na ilang ikuan. Katong 6 days war, agad silang nasakop pa to. Ng mga lugar, nabalik sa ilahan. Pero dili niya na kagalilan. Grabe ang ilang, kaagi nilang pagigipit sa laing bansa. Pag-declare sa ilahan 1948 na mahimo silang state, ang mga Arab countries na kayo sa parang ilahon na yun sila. Wala kailangan, ilahon na nato sila na yun para mamura sila, pahawan na sila. Usa ka bansa na napapaligiran sa Arab countries. Okay, Arab-Israeli war. Gira na yun, huwag paglangan. Busa mga igsoon, ang gikagi sa bayang Israel, diliingon nga pagpapala na yun. Di kinahanglan makita yun. Sa tibuok kalibutan, paunsa sila matupod sa Diyos. Ningali karon ang may kamutanan ito. Paul na rin at padadamihin pa niya kayo kaysa sa inyong mga ninuno. Mga igsoon, ang bayang Israel, mga igsoon, kung imong lang taon karon present day, grabe ka makapangyarihan. Grabe ka dato. Dili pwede muli-muli yun ang bayang Israel. Kung sabi tao, ang US, si Donald Trump, dikit yun siya dito sa Israel. Kaya nga naman, nakabalo siya sa powerful ang Israel. And at that time, mga igsoon, even sa World War I, kasagaran sa mga scientists nag-invent sa mga weapon sa mga US is ang mga Hudiyo. Nga naka-bright ang mga Hudiyo, mga igsoon, which is ipagpala sa Ginoo. Busa ang US, mga igsoon, maliban sa ilahang kinalantaw ang Israel sa pagka-powerful nini, sa pagkadato nini, na may isa na kinalantaw ang USA. Na interesado kayo sila. Nga interesado kayo, hindi mo kalimutan. Kung sa manilang di ka-interesan nila, isa na yung ka-interesan sa kalimutan. Ang Jerusalem. Ang Jerusalem po sa kamayaman, mga igsoon, nga lugar. Sagrado na lugar, ginailugan na sa kalimutan. Kitsa may makakon niya sa pagkatong sa panahon. Ang US ba? Dili. Ang British ba? Dili. Ang makaangkon niya na
ang Papa sa Roma. Malingkod. Mulingkod siya diha. Sige lang, bago niya punta sa two witness. Maiko siya eh. Istorya ko ang ginakualan karon. Nalipay mo sa history. Amen. Nalipay mo nga mapulpog ang Israel. Sama, malipay ta kung irawat sila, pero mapulpog, hindi sila mapulpog. Dili. Malipay ta kung irawat sila, kaya ka naman katumala na sa pagbalik sa Panginoon sa Kristo. Amen. Wala na! Hayahay na kayo! Sus, makalamihan ng wala na kay kagulanan. Amen. Yung design niya po na Pilipinas kaya punta yung utang sa Ginoo. Panayon ka. At tuwang subayon ng mga naitabo. Verse 6. Kini malaman yung verse 6. Kinahanglan sa ilang pagbalik nila. Nakabalik sila 1948, unti-unti na sila nagadagan. Palikod sila sa Ginoo. Apa na apay gusto makita ang Ginoo silang pagbalik. Naging to kanina na pag naana mo sa laing bansa, saka lang ninyo ma-realize ang pagpapala sa Ginoo. Kung sa man pinitabo sila, nakaparealize sila na ng Christian. Kung sa man, kinsa yung tawagon. Yung piyong, may kuha na ng piyong. Kaya na nato yung mensahe na ayaw ko. Uy, nikidahan. As over na na. Nalabas over. Ay! Nalabas over. So na ko ano? Biblical ka ako. Pass over sa pangutana. Diba nag-ingon ang pulong sa Ginoo? Pag naano mo sa laing nasod, sa kalanggit ninyo, mag-appreciate at magpapalang yatag. Unsa man ang malaking nga naitabo sila? Katong panahon na sila sa Holocaust. Grabe to. Oo. Napagay ito isa na kwento, brother dyan. Usa sa kakuan ka Hudiyo. Bata pa siya. Siyempre kay dinakuman siya sa Russia. Kaya na, scatter naman sila. Sa ilang pagka-scatter nila sa tinunanay lang na kundi ang nakahayayan ang pinabuyunan dito sa bayan sa kwan sa laing nasod. Dagang mga Hudiyo na dapat ang Sister Lenin at the time. Bago pa nipasok ang World War I. Dito sa World War I, nagsugod ang ilahang Manila. Kalbaryo nga may kag mauna yun ni. Nagsilod sa Ginoo. But before pa niabot ang World War I, daghan kayo ng mga Hudiyo nagkalat sa Europe, nagkalat sa mga lain-lain mga lugar. Do you think Christian walay Hudiyo sa German sa lugar ni Hitler? Daghan kayo mga Hudiyo dito. Mao na ikalakutan ni Hitler. Mga malas biting Hudiyo, mo ni naghatag sa mga malas, ano pildi ta kanunay sa kira. Ang gibuhat nila na nagpabuhat sa Hitler ang bakod tas kay bakod. Nana urabag kanin sa kabandog. Nana gibutang pader dito tanan Hudiyo, walay pagkaon. Hindi na nairasyon wala. Pero before pa nanahitabo ang mga Hudiyo hay-hay kay kinabuhi. Mabitaw ang US kanahan sa mga Hudiyo. Kay mga bright, mga negosyante, mga dato. Mga itong sa Hudiyo, estudyante siya sa kanang bata elementary pa. May kikabali siya mag-Russian. Pero na sila mga papers na nagapatunay nga sa Hudiyo. Karon ko iso niabot ang mga World War I, ang mga German. Ang naitabo, iyang ibuhat niya brother Kobe kay ang eskwelahan ngayon ko yung marang exclusive school gani kay dito sila magpuyo. Nga na gani. Karon sa diha nga ang mga German na kabut, ang ibuhat niya, gisi niya iyang mga kuwan niya. Iya mga papers niya, gikalat niya. Niya pagkauman, nagsinungaling siya. Dili mo ko Hudiyo, Russian man ko. Kabalo mo siya mag-Russian, yung kasabot ko siya German. So sa pagdating sa panahon, nahimo pa yun siya sundalo sa mga German.
Pero pag human na itong World War II to, after niya ito nga nabulag-bulag sila magsuon, ilang ginikanan nila, ingon yun siya nga akong ginikanan to sa Holocaust. Kabalo man ang Holocaust, usa siya kabarang kay na gym gani. No? Chamber ba? Mutantang murang kanang bodega gani, mga nagko gani. Nga na unya, paasuhan na sa sulod. Unya ka ng aso, sa cyanide ba to? Ang ginako ng content na to niya. Nga hinay-hinay mamatay, maugaw ka mga iso. Nga anak, grabe ang nila, kalulus-lulus silang sitwasyon nila. Pagkainong tuto ka itong bata, nakalimut sa pangalan niya, nag-abot na sila sa iyang mga iso, dito na sa Kwan, sa Palestine. Bago pa sila nakaulis sa Jerusalem, dito pinit sa Palestine nakita. Pagkaman sa World War II. Sa dihang mga iksoon, nga ang bayang Israel nakatagamtam sa unang pagka-Israel nila, diaspora or disperse. Hayahay lang kinabuhi nila, tinuod, na yung mga anipin sa sukot. Pero sa pagdagan sa panahon, nahayahay po sila. Pero pag-abot sa panahon, mga iksoon, nga dunay panahon ng Ginoo magpaabot na siya judgment niya, panahon nga kundi halos magpulpog sa kalimutan. 6 million Jews, at naman ito nasa Holocaust. Wala pa man itong mga uban ng mga lugar, mga tagong, ng ganito mga komentaryo sa mga historian, wala pa ilabot nga katong mga missing. Nga gipagpatay ito sulok-sulok sa mga bukid. Nga nagakuha na lang, nagakalabira na lang dito. Mapalan ang Pilipinas. Dagang mga Hudyo na itong Pilipinas sa tunatay. Busa bitaw kita, matong dito sa Israel, wala yung visa-visa, automatic pasok. Kaya maayo ang pagtanggap natin sa mga Hudyo. Kung isa po ng Pilipinas sa Neperma para maging state sila. Diba? Pangalan niya Solomon Perez. O, naikwan. Karon, kaning verses, usaw tani kapainom sila nga magbago sila. Ibutangin siya sa English nga pa sa usap. King James. Lahi na magunin. Basa ng babaguhin ng Panginoon ng inyong Diyos ang mga puso ninyo. Sa pagbalik daw nila mga ison, bagoon sa Panginoon, sa klaseng pagbagunin. Tara na sa King James Version, Sister Bell. Adunay mahitabo sa ilaha. Pagsulod sa 1948, mga igsoon, nakarealize na sila. Di ba? Nakarealize na sila nga nagkamalis na sa Diyos, pero wala pa nagidawat ang Panginoon sa Kristo sa pagbalik nila. Dili pa nila dawat up until now. Magsabiyaw ang Jesus Christ dito sa Hudin, sa Israel, dakpon ka. Ginabawal. Busa mga igsoon, kinahanglan ng isang natuman ning maong sugo sa Ginoo sa verse 6 para sa ilaha. Sabi na Sister Bell na kay pagbabago niya. Okay kayo. Kung dili mabalik si Sister na lang yun. Ako na lang yung paano. Translate ko na sa King James Version. Dali na rin translate. Din ako yung translate na rin. Verse 6. Pero dali na kayo sa pag-translate. Translate lang. Kung ano yung giingon diri sa King James Version, kani ang salita ng Diyos, dahil na version, murag ipas, padali na lang kong sabot. Mao na yung giingon sa Ginoo, na pagbago sa kasing-kasing. Adunay may tapos sa ilang kimi. And the Lord thy God will circumcise thine heart. Magkaroon ng pagtutuloy sa kasing-kasing. Sa pagbalik nila dan, ibang klaseng realization ang ilahang madawat ikan sa Diyos. Kaya doon ay pagbago sila kasing-kasing nila. Nga mubalik sila sa pagsamba sa Diyos. Pero, mga igsoon, dili nila mapatungkod na karon ang third temple kay ang nakabarong nito ang
House of Tamar. Doon darap. Pusa sila dito, Sister Lilin. Katong nabili na lang ang pader dito, mauto ilang kinasamba-samba nila dito. Ginugtog-tog nila ang ulo nila bilang pag-realize sa ilang mga mali. Bilang pagsisisi nila. Gikan pa itong 1948, hanggang karon, sige lang yan kung sinaguntog sila ang ulo nila. Kaya naman, wala pang maabri ang ilang mata nila sa pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo. Wala pa nila nadawat, mga isod. Pero ano na may pagbago, gusto nila musamba. Kaya lang, dili nila makita ang Diyos, si Father Jehovah. Kaya nga naman, ang inahan kinalantaw mo doon mga isod, is literal nga Misaya. Basahin ko rin. And the heart of thy seed to love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Maunang imanto sila sa Ginoo. Kabalo mo, sila butang niinis, sila ba dili? Ayang lang inisulod sa ilang kasing-kasing dapat. Sadyang nakarealize sila sa ilang mali. Tipot larawan sa ito, Mason. Dili na ito makita ang Diyos. Dili ihatag sa Ginoo sa ito ang circumcision sa itong kasing-kasing unless di kita makarealize sa itong mga mali. Diha ang Ginoo butang. Dili ikaw ang butang niya ng pagtutuloy sa kasing-kasing. Kinahanglan imo na siyang i-desire na magbago imo kasing-kasing. Kay ibutang sa Ginoo na. Pero kung imo katarungan, kanunay mo matuman, aba kalautan. Katulungan. To love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul that thou mayest. Tagalog na to. Wala bang may pagtutulis sa Tagalog? Babaguhin na ang Ginoo. Kini mga igsoon nga minsay sa Ginoo ato may pagtutuli. Nagbago lang nila kasing-kasing pero wala nila nakita na itong Ginoong Jesucristo. Kung sa may giingon sa itong Ginoong Jesucristo na mga kanang ingon nga mga mensahe nga walay nakakita sa Dios bisag ni kinsa, walay nakakita ni Padre Jehovah bisag ni kinsa at all time. Pero brother ko diyan. Kung sa giingon sa itong Ginoong Jesucristo, dili ba yung makita nga mahal? Aba, klaro-klaro. Sige, tagalogin mo. Masa na ito, nawala. John 12:44. Amen. Alas 2 na. Okay, nana. Tanawa, kung sa inyon, dili daw makita si Father Jehovah, ang atong Diyos. Ang atong Ginoong Jesucristo na giyon. Nagsalita si Jesus ng malakas. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi lang sa akin sumasampalataya pati sa Kundi sa. Kundi Pati sa. sa nagsugo sa akin. Sa lang ito na istorya kung manampalataya di ka sa itong Ginoong Jesucristo sa pulong niya, dili kay Jesucristo lang ka nanampalataya, kundi nabaw sa nagsugo sa iya. Tuloy na lang sa Sister Bell. Ang kamahal si Padre Jehovah, ang nakakita sa akin ni Jesucristo ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Sa atin pa, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, ang paagi para makita na ito mamahal. Busa dito, giinan niya si Felipe. Oy, Felipe, kadugay na natin ang uban. Si Felipe, usa sa mga apostoles. Pero nakapangutana siya siya, nakapangutana siya kay Jesucristo. Jesucristo, ipagitang sa mga mamahan. Giinan siya ni Jesucristo, Felipe, dugay na natin ang uban, mapagyapon na kita samahan. Mau dapat niya ibuhat ni Felipe.
na rin sa nagsubo sa akin. Paunsa na ito makita karon. Kaya nakita man ni Felipe ang literal maglawas ni Kristo, literal nga ni Kristo. Apan dili man na ang ginapasabot ni Kristo, ang ginapasabot sa atong Ginoong Kristo ang pulong samahan. Nga iyang gihatag ipasabot sa atong Ginoong Kristo. Ang mga pulong nga nagagawa sa atong Ginoong Kristo mao kanang amahan. Ang atong Ginoong Kristo nagkinabuhi sumala sa pulong samahan. Usa kang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo, usa ka perfect example para makita nato ang amahan. Pinaagi sa image sa atong Ginoong Kristo. Sa lahat ng istorya, ang image sa atong Ginoong Kristo mo ang image sa man. Mao man ni ang image ng pagkamatarong o pagkabalaan. Visible image. Nana ang Diyos mo iso. Dili nimo siya makita physically, makita nimo siya spiritually. Pagtuman kung pinagay sa pulong sa Diyos. Madayon na sa trabela sa tanawan. Ang pagtutuli mga igsoon, usab itudlo ni Apostol Pablo sa mga taga-Roman, sa priya ng trabela Roman 2:29. Mga igsoon, ang pagtuli mga igsoon, gi-offer or gitudlo lamang sa mga Hudiyo sa unang panahon. Diba? Gitudluan kung mga igsoon sa pagtutuli mga igsoon. No? Gitudluan ka mga igsoon nga doon ay sa kung imong iliteral mga igsoon sa ilang panahon nila. Ang mga Hudiyo ay gituli. Pero ang mga Romans dili sa tuli. Ang mga Hintil dili na nagpatuli. Pero lahi na ang ginatulong ni Apostol Pablo, dili physical na pagtutuli. Sumala sa Romans 2:29. Ang tunay na Hudiyo, ang taong nabago ang puso. At ang tunay na Hudiyo ay ang taong nabago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu. At hindi dahil tuloy siya ayon sa kautusan, sa balaod, sa Old Testament, sa Torah. Ang tinuod daw na Hudiyo ang kinasaysay din ni Apostol Pablo, dili na literal nga Hudiyo, lahi ng Hudiyo, dili na namaw, kundi spiritual application. Ang tinuod nga pagka-Hudiyo no, adunay pagbago sa kasing-kasing. Kung gitawag ka sa Bible ng New Jerusalem, mga Hudiyo dili na sa unod, dili sa lahi, kundi in spirit. Kung kita tinuod ang nga mga Hudiyo in spirit, adunay pagbago sa atong kasing-kasing. That's the time na mag-claim ka. Magbago na sa atong kasing-kasing. Kung saan pagbago, dako na hangin. Pagbago. Kaya kung magbago ka, mahangin ang iyong pananampalataya. Remember, ang pananampalataya, ihambing siya sama sa gold ng Ikson. Kinanga iagi, nagapagsulay, pabalik-balik, hangtod mo gawas ang imong kinang. Kung sa maning kinang na mo gawas sa tuwa, mo gawas ka karon niya sa dalan, nga kasinaw ka mo ng nalilukoy. Kasinawa ba? Kasinla? Dili. Makita sa imo ang maturity sa pulong sa Diyos. Makita sa imo paun sa ka mag-response. Mga igsoon sa nagkalain-lain na sitwasyon. Ang imong pananampalataya dili makompromise sa inyong kalibutan. At hindi dahil tuloy siya ayon sa kautusan, ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Amen. Remember mga igsoon, kapag ikaw nagkinaboy sa pulong sa Diyos, daghang tao kahit ka. That's biblical. Giingon niya ni Ginoong Kristo siya mga apostoles, pag kamo nangalagad na kanako, kamo na ang mubarog sa pulong sa Diyos, expect kamuhian mo sa mga tao pagyan mo. And even ang bayang Israel kalaunan sa panahon,
ang rason nga nung nabutang sila sa pag dispersion, di ba? I-disperse sila tungod sa pag-reject nila sa atong Ginoong Jesucristo o ilang gikalaban ang pulong sa Dios. Maunang gipalagay sila sa Ginoo. Basahin na ito ang bersikulo natin. Abrihan na ito sa Romans 11:28. Uy, mana yung duty, man? Ako na sister, man. Baliw ko nga ni Sister Shag sa Romans chapter 11 verse 28. Mauni lang gituhan nila ganun na-disperse sila or ginatawag diaspora, gipakalat sa tibo kalibutan. Sa ginoo ni Apostol Pablo, dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo ilang itanggihan o itanggihan nilang labaw ang amahan na sa langit. Panaliw ba? Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kaaway sila ng Diyos para kayong mga hindi Hudyo. Para kayong mga hindi Hudyo ay mabigyan ng awang. Noon sa pagtalikod sa Hudyo, kung sa'yo nawala si Ladre, tutanin ako. Basahan ako balikan, dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, which is ang atong Ginoong Jesucristo, ang pulong, itanggihan nila naman. Naging kaaway sila ng Diyos. Nahimo silang kaaway sa Ginoo. Para kayo, kita. Para kita. Unsa man? Para kayong mga hindi Hudyo, kita na ay mabigyan ng pagkakataong maligtas. Unsay niwala sila diri? Say ito ba? Nawala ang ilahang birthright. Nawala. Ang ilahang pagkamagulang spiritual sa inyo. Sila man ang unang itawag sa Ginoo. Sila ang kamagulangan dapat sa pagtuo. Kita sumusunod lang dapat ang intel. Pero kung itakwil nila kung Ginoong Jesucristo, ilahang i-reject mga igsoon ang birthright na padulong sa ato mga hindi. Mauna mga igsoon ang pagiging bride of Christ na padulong sa ato. Dili ba ta malipayon niya na? Malipay may nagtaas ng grado sa eskwelahan ko, be? Ba? Karang pahinuon ka kaluwasan sa padulong ng nasa kalibutan. Pero, dili ka mo kayo na sa ito ang birthright, magpalaki na ta sama sa kibuan sa kalibutan. Nga sa World War, ginablahin ng mga Israel, kamoy salot, gano'n na tunay kaya. Kamu ang may kaipuan, pero ipinisabi sila sa Jerusalem, tanan sila. Di ba? Ginapagawasan nila, mga ipokrito, ang tigong kalibutan. Pagin nyo mo gilansak ang Ginoong Jesucristo, inyo mo i-reject. Maunang dapat sa inyo pabatyon mo, huruto ng inyong lahi ninyo. Kuya magmalaki ang mga hintil. Pero, saman, diaprihan ko dahil. Wala na siya. Pero as for me and my house, we'll serve the Lord. Pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, kung pagpili Diyos sa ginawa ng atong istoryahan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno. Dili ta pwede magmalaki nga ang bayang Israel, totally wala na sa kasi-kasi sa Diyos. Mahal pa rin sila ng Diyos. Tungod sa ilang mga ninuno, kanus abalikan ng igsoon sa ato ang Ginoong Jesucristo ang mga ninuno.
karon bulag sila. Wala sila kaila sa itong Ginoong Jesucristo. Dili na madawat na. False and prophets. Diyan magawas ang two prophets. Amen. Pero yan na. Kaya nagsaan mo ng atong Ginoong Jesucristo. Ano? Pangitaw na itong versikulo, Sister Sher. Di sa tamat to dito, Sister Sher. Ayos. Paunsa sila banguhon sa Ginoo. Di ba? Babalikan sa Ginoo sila. Mahal magyapon sila sa Ginoo tungkol silang ninuno nila. Pero balikan sila sa Ginoo bago sila ingon nga balikan sa Ginoo, kaon sa Ginoo. Napay buhaton ng Ginoo sa ila. Dayon ang tawag Ezekiel. Ezekiel 26. Si Prophet Ezekiel mangigsoon, siya ang gigamit sa Ginoo para isa-isa sa kwawon sa Ginoo balik ang bayan Israel. O kung sa'y may tanong sa bayan Israel, Ezekiel 38-39. Yung Bible study natin na last time, pero balikan na to. Kung sa'y utang sila sa Ginoo, maningingon ka ganina, kung dili ka mag-desire, yung mabago yung kasing-kasing mo, dili ka utangan sa Ginoo niya na. Pero yun, sa bayan Israel, dingon, Ezekiel. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ay nakarealize naman sila. Glory to God. Maudapat na itong buhaton na ito. Mag-realize na. Aray, balik sa Ginoo ang espiritu gikan sa Diyos. Puso masunurin. Kami mong masunurin na kinumutang sa Ginoo nga puso, balipayon ka na musikma, balipayon ka mutahin. Pero kung wato ka na rin, umurang ko yung kahana, halos bukat na yung lawas, ikunahong na kusyon, aba, wala na espiritu ikat sa Diyos. Ilhay mo ka, wala yung insayod ka. Kay basig, wala ka na bilog rin. Usay, makatawa na lang ka sa kanta nga, Bisaya ba? Ako anak sa Diyos, ikaw sa kaha. Basikan na ka sa di ba? Usahay mo lang tinuod ba? Daway sa itong mga tudri, muratang dili anak sa Diyos. Dili ka gusto mo dahil sa Ginoo. Muratang igapos, nagana lang. Pero pag sa convention din, ang bakambak. Ano? Makaulit din, maulan na din nakambak. Huwag mo na ulang ka na sa Ginoo. Dili ka maulang niya ng Wixon? Hipokrita. Magpakatinunod to. Amen. Kaya dili na ihatag sa Ginoo sa ito. Hindi mabago yung kasing-kasing mo. At doon na kayo bitar na sa hatred. Ayaw pag-expect, mabilong ka sa karyan sa Ginoo. Panggalan na. Kung saan pa yung this level? Spirit, put my spirit. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod. Kabalo ka ng maingat, minsan ampingan na masunod yun nato ang pulong sa Ginoo. May kinabuhin yun. Diba? Maingat ninyong masunod ang mga utos ko, mga tuntunin. Nga na ang Ginoo mga isun, pag once magputak siya ng espiritu niya, walay rebellion sa pulong niya. Nga na. Mga igsoon, kani nga gingon ni propesiya ni Ezekiel, nasabtan ni Usupang, pagkatong Romans 11 yapon. Nasa Romans 11:25. Mga igsoon, adunay kinutuban sa panahon ni Ezekiel, bisay-say na propesiya na ang ibutang sa Ginoo sa makasing-kasing sa Hudiyo. Mintras
ang mga Gentiles ginanigom sa Dios. Mm. Busak labaw sa ato parang karon Clinton dapat magbata na ato ang mga mata. Asa na tagaron? Mga igsoon basig tulog mata. Mga kapatid, ingon si Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo para maging mataas ang tingin, para hindi maging mataas ang tingin ninyo sa inyong sarili. Tingnan niya ang mga Gentiles, mga Romans. Ayaw mo pagmalaki. Nga kung nagtuo mo, ang bayang Israel wag naging kaluwasan. Kay ang purpose sa Ginoo para tigumon ang iyang mga katawan, mga kanakan ng mga hintil adunay kinutuban. Pagkauman sa mga hintil mo isun, luwason sa Ginoo mo diyo. Amen. Si Sister Bel kay Dugay, pero si Sister Seth advance. Ang tanawa, ang pagmamatigas ng mga Hudiyo ay hindi panghabang buhay at panghabang panahon. Ito'y hanggang, no? Kano sa panahon nga sila, dili na sila magpagay, sila kasing-kasing. Ito'y hanggang makumpleto lang ang kabuang bilang ng mga hindi Hudiyo kita. Mga igsoon, hapit na mabuo until the fullness of the Gentiles. Amen. Busa kung gitawag ka sa Ginoo, ayaw naghawa, paniog lang. Kay basig pulihan ka. Mura ba na kasi pinipuranan, ni barog ka pa. Pagbalik din mo, gipulihan na ka. Ay, lingkuranan. Makaikot, nag-eleksyon na dahil. Makumpleto lang ang kabuang bilang ng mga hindi-Hudiyo na sumasampalataya kay Kristo na ikinutuban ng tanan. After niya na presyon, sa diha nga ang bayang Israel ng igsoon sa pagkakaroon bulag sila dinadawat si Kristo. Karon ang panahon ang atong Ginoong Kristo mubalik daw after 2,000 years. Sa 2,000 years, tanggalan ni mong pila ka tuig sa edad sa atong Ginoong Kristo. 33 years atong Ginoong Kristo. O mga panahon sa mga apostles. Di ba? Katulad ng mga panahon, tanggalon ni mo to siya sa 2,000 years. May igsoon. Kaya ang pagkamatay sa atong Ginoong Kristo nagsugod ang Seven church ages. Grace Age, diba? Sa may church. Nagsugod ang sa may church. Kakinsa nagsugod? Kaya Apostol Pablo. Di ba? Nagsugod na. Di ba? Pila lang baka dugay bang panahon gikan sa pagkamatay ni Apostol Pablo? Ay, ni Kristo. Gitawag sa Apostol Pablo. Wala na laman. Gitawag na yun siya. Nagsugod ng Grace Age, mga iso. Unya karon 2,000 years. Unya, unsa naman ang atuakuan? 2026, sobra-sobra na sa 2,000 years. Di ba? Karon mga igsoon, kining nabilin ng mga panahon mo nang mayroon ta 5 years from now, wala na takabalo kung sa'y may tabo sa lianang panahon na. Karon pa lang daan, grabe na ang mga panahitabo. Ang bayang Israel, nangandam na sila para sa third temple. Ang kita, nangandam ba ta? Muna ang atong i-workout na ito. Maluya-luya pa ta. Alam-alam pa ta. Kung sa may ginapas na ito, kay para na tayo makawag sa ugma, na mga usapang mga plano. Hindi na lang mapakinabangan. May pastor din pa, 2040, matakabalo. Ninganak ng utang mo isa. It's a wake-up call. Pagbata, mangmata ng tanan. Kaya pitang pagbalik.
ginakumpleto na sa Ginoo ang iyang makanakan mga Gentiles. Pag once mosunod na ang rapture, Wala na. ang caught up mga igsoon, and that's the time mosunod na ang tribulation. Oh. Sunod sa tribulation mga igsoon, take over na si Papa sa Roma sa Jerusalem. Oh, ganit lang ako. Magkaroon na siya og kanang covenant, peace covenant nga sitaw ato. Nga deceiving no, deceiving peace covenant. One word. Kuno makipagsundo siya sa bayang Israel sa tibuok kalibutan. Magpakahiro siya kay grabe ang that time na diyan. Gikan ko naggira gud ang tibuok kalibutan hagsa sila economically, politically tanan. Labaw ang US mga igsoon. Malubog ang sa may malubog dito. US. Ang California. Di ba? Malubog sa tubig. Kato mga ligat ng California, isunog pa lang. Walang pa ito nalubog sa tubig. Time will come, bumbawon sa Russia ang Amerika. Bungkag, blackout tanan, ikalimikali tanan. Hagsa sila. Maging sa ilang panggira nila, dili na niya kaya. Kitsa may mupili sa China, sa Russia. China. Ha? Dili, amigo na si Russia o si China. Ano? Sa unang panahon, itawag sila ang Soviet Union. Kuan. Russia. Kuan kami. Oh, di ba? Macedonia. Kini mga igsoon, magkaroon og grabing gira. Ug daghan ang mga bansa nini ang maglisod. Europe. While nagakagubot sila, ang bayang Israel wasod sa Ginoo. Oo, diyan na. Mugawas na ang two prophets niya. Mugawas ang two prophets para ihayag mga igsoon. Unsa may ano yung tinani ning two prophets? Moses and Elijah and Moses. Aduna si Elijah, ano yung tinsama ni Elijah? Si Elijah, adunay kakayanan ubuhay yung patay. Mga paupaw na sa langit, asa sa ulan, kaya niya mo paulan o kalayo. Mga igsoon, si Moses dala-dala ang aral. Ang iyang pagiging prophet niya, dili lamang sa ingon sa mga kababalaghan, mga igsoon, kundi labaw sa aral sa Diyos. Katong bayang Israel nga nabulang sa pag-ila sa atong Ginoong Jesucristo, sila ra mo pamatani ini. Nga ang inyong gilansang sa krus, mao to ang Bisaya nga ipadala ni Padre Jehovah. Nga inyong gi-reject ninyo. Karon, kana bang mga presente nga mga Hudiyo karon ang maluwasan na tayo? Kana mga Israel Defense Force nga mga nagdala-dalag mga baril, mga Israel kuno sila, mga batanon pa, kunya makita nimo ang mga kababayan, kita ang mga pusod nagdadalag baril, mga Israel kuno sila. Mao na balikan sa Dios? Dili. Ang balikan sa Ginoo ang mga remnant lang. Mao na giingon nga mga ninuno nila kung giingon ka ganina. 12 tribes. Oh, ang 12 tribes, ang original na 12 tribes ng Israel. 144,000. Pila to? 144,000. Unya kung may kag ang ninuno ay balikan, asa may ninuno ang mga batanon niya kadala-dalang mga baril sa ilahan ko at nasod nila sa Jerusalem. Muna may ko by the grace of God. Kaya nagtugon man na atong Ginoong Jesucristo sa Matthew. Yan ito Matthew sa talaga. Kanya na yung mga ba? Yan na yung ba? Matthew chapter 23, 39. Ang istorya sa atong Ginoong Jesucristo din mga Hudiyo, ibilinan niya sa mensahe. 23:39. Sapagkat hindi niyo na ingon si Jesucristo sa mga Hudiyo. Sapagkat hindi niyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin ninyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon.
Pagpalain ang dumarating. Mga igsoon, pagpalain ang mga sumampalataya sa atong Ginoong Jesucristo. Luwason gihapon ang mga nanampalataya, mga igsoon. Mo nang dili ta ka-judge sa ilaha karon. Kung akana ba sila karon, maluwas ko manili kay nga naman according sa ilang pananampalataya. Kaya doon naman po yung mga nanampalataya. Although na 144,000, pero ang Diyos, dili nato matungkad ang iyahang kaalam, iyang grasya, kaluoy. Amen. Kaya pa yung judgment of the nation. Busa ang kitang pinili, maging bride of Christ na nakadiri karon, tuluyan kang magbago sa atong kasing-kasing. Ang pagtutuli mo igsoon, buhaton nato espiritual. Dili kay magpasiglabi ta sa atong una na to. Ay, si Pugsing ba? Balaan na kayo ko. Nakita na ko si brother and sister. Sa mana siya, hindi mo na siya tangayan sa Ginoo. Maka-discourage mo na siya. Makaluya. Aba, sa tao ka naglantaw, umunana ka. Tanaw sa Diyos. Kay darat mabot ang panahon. Bisan pa rin yung magbubuhat ni Pastor, dili ka aya-aya sa inyong mga mata. Tungkol kay tugod sa Ginoo. Para matistingan ta. Kung unsa yung ta katatag sa pagtuo sa Ginoo. Kung kinsa ginatong ginalantaw. Ang pastor ba? Ang brother and sister ba? Kinsa ba? Mauna ang ginaingon sa title, pagpili. Kinsa imong lantaw, nining pagkala. Glory to God. Wala nang mensahe sa Diyos. So, ang tanandong himaya kung ginabalik sa itong Diyos, kung ginanyang tanan sa pag-iubos sa mga ulo, mag-apunta. Diyos na labing balaan sa tanan, Diyos na magkagagaw. Ama, nagsasalamat o Lord, ni ining Lord mensahe na imong ibuhos ka na mo. Nagsasalamat sa pagpapala. Nagsasalamat naman kay ito kanunay, nagagabay, nagapabot, o mahal nagabuhos sa imo, Lord God. Lord, grasya at kaluoy ka na mahal na kami makapadayon, makamata, kami aman, Lord God, Lord, makalahutay sa pagbalik sa mga Ginoong Jesucristo. Naghahayo kami aman, hikapang matagusa ka na mo nilipat na, Lord. Liguon na kami, hupaya kami aman. Lagay kami kalipay aman, Lord God, sa pagpangalagad niya kanimo. Dasiga kami aman, eh wala kami mabuhat sa mga kaugalingon naman. Kundi, Lord God, ang pinasubmit, pinatugyan kanimo ang tanan. Lord, gamitan ng puno aman, Lord God, nga makapalikon ka na mo, mahimong inspirasyon sa matagkadlaw, mahimong panalangin naman, Lord God. Amahan, nagahin kami niya kanimo, Lord God. Tabuni kami sa imong hamiling nga dugo, Lord. Nga kini mga pagpapalang espiritual, Lord God, dili kani makawat ni Satanas sa mana. Lord, kinita na ang pagampo. Paghanyo, pagpasalamat ang ginasangat niya sa matamis na pangalan sa mga Ginoong Jesucristo. Amen. Glory to God. Palakpakan ang Panginoon. Pinagawa ng mga musicians,